Nabigo nga po ang San Antonio Spurs na makuha ang commanding 3-1 lead sa kanilang serye matapos silang matalo sa Game 4, 114-109 na dahilan bakit tabla na sa tuto ang serye at magbabalik sa San Antonio. At isa sa mga rason bakit natalo ang Spurs dahil sa pagkawala ng superstar center na si Victor Wembanyama sa pagkakaroon niya ng flagrant foul 2 nang sikuhin ito sa leeg si Naz Reid. At ang nangyari nga ito, maaga siyang natanggal sa laban sa Game 4. Kaya hindi niya natulungan ng Spurs sa clutch time kung saan dito nga sila tinalo ni Anthony Edwards. Bukod sa pagkakatanggal ni Wemby, papatawan rin naman siya ng NBA ng multa na nagkakahalaga ng $2,000 dahil sa pagkakaroon nito ng flagrant foul 2. Inaasahan na i-review ng NBA ang nangyari dahil posibleng patawan si Wembanyama ng suspensyon kapag napatunayan na sinadya itong pananakit kay Naz Reid. Pero ayon sa inilabas na balita, magre-request ang Spurs sa NBA ng tanggalin ng flagrant foul na ipinataw ng NBA kay Wembanyama upang hindi siya masuspende sa mga susunod nilang laro. Samantala dito naman, isa nga sa mga sinisisi sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Game 3 ang kanilang starting center na si DeAndre Ayton dahil sa sobrang lamya ng galaw nito. Maraming nakapansin hindi niya kinakayang tapatan ang physicality ng OKC frontcourt. Hirap nga itong makakuha ng rebounds na nirereklamo ngayon ng kanilang head coach. Pero hindi lang naman si Redick ang nagsimulang magreklamo sa starting center dahil maging si LeBron may napapansin na rin naman kay Ayton. Ayon dito, napaka-inconsistent nga ng galaw ni DeAndre Ayton sa ilalim. May mga pagkakataon napakalakas ng galaw nito ngunit bigla-bigla nga pong nanlalamya. Hindi rin naman ito maayos na nahahawakan ng bola at hirap nga itong makakuha ng mga passes sa kanya na siyang isa sa nagpapahirap ngayon sa kanilang team. Kaya kailangan talaga itong baguhin ni DeAndre Ayton sa mga susunod na taon kung gusto niyang mag-improve sa team na ito. Sa kabilang banda, hindi na nga nag-aksaya o sinayang pa ng New York Knicks ang pagkakataong makapasok sa East Finals matapos nilang talunin ng Philadelphia 76ers sa Game 4, 114-144. Literal tinambakan nila ang Sixers simula umpisa hanggang sa pagtatapos na pinangunahan ni Miles McBride na nagtala ng 25 points at si Jalen Bronson na merong 22 points. Kagaya ng nakalipas na laban, easy win na naman para sa Knicks dahil napakainit ng shooting nila. Literal outplayed nila dito ang kalaban. Dahil sa nangyaring ito, tuluyan na nga nilang nawalis o na-sweep ang 76ers at sila ang aabante sa East Finals kung saan kakalabanin nila dito ang mananalo sa pagitan ng Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers. At matapos ang napaka-dominanting laro ng Knicks, may ilang mga analyst ang nagsabi mukhang sila ang may pinakamataas na tsansa na makapasok sa NBA Finals. Napakalalim ng lineup sa dami ng mga malalarong kayang mag-step up sa opensa at maging sa depensa.